Magandang umaga, Grade 4 Sampaguita. Ako nga pala si Mr. Hill Allen Angelo Cholo Valente Lozada, ang inyong guro para sa Arts 4, Quarter 3, Week 1. Kamusta mga bata? Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang paggawa ng may tekstura. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na palalawak ang kaalaman sa tekstura ng mga bagay, na ilalarawan ang mga katangian ng tekstura ng mga bagay, nakakagawa ng isang disenyong panggilid gamit ang mga bagay na may iba't ibang tekstura. Maraming mga produktong yari sa Pilipinas na kinakalakal sa ibang bansa ang nagugustuhan ng mga dayuhan dahil sa tibay at kakaibang ganda ng mga ito. Karaniwang makikita sa mga produkto ang iba't ibang disenyo na nagpapakilala ng lugar o pangkat na pinagmulan nito. Nagtataglay ng iba't ibang tekstura ang lahat ng bagay. Ang mga basket na yari sa yantok ay matitigas at may kagaspangan. May mga bag naman na malalambot at makinis. Ang tekstura ng isang bagay ay naaayon sa uri ng material na ginagamit dito. Bukod sa mga tunay na bagay na matatagpuan sa ating kapaligiran, nalalaman din natin ang tekstura sa pamamagitan ng pandama o paghipo o teksturang tactile at pagmasid o teksturang visual. Halina't suriin natin ang mga bagay na may tekstura. Masdan na mabuti ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga kasunod na katanungan. Ano-anong mga disenyo ang nakikita ninyo sa larawan? Magaling! Ito ay isang dahon na tila hugis tatsulok. Ang itaas na bahagi nito ay patulis at ang paligid nito ay pakurba-kurba. Ano naman ang masasabi mo sa tekstura ng dahon na nasa mga larawan? Tama, ang ibabaw na bahagi ng dahon ay makinis, samantalang ang likod na bahagi ng dahon ay magaspang. Ito naman class, anong tekstura mayroon ang buri basket? Magaling! Kung ating titignan ang buri basket na ito ay may magaspang itong tekstura. Okay class, sa inyong palagay, anong tekstura mayroon ang barong Tagalog? Okay, anyone from the group? Please raise your right hand if you want to answer. Magaling, Angela! Kung ating pagmasdan, ang barong Tagalog na ito ay may makinis itong tekstura. Okay, this is the last one. Anong tekstura ng rattan basket? Magaling, magaling, magaling! Kung ating titignan, ang basket na ito ay may magaspang itong tekstura. Ngayon naman, isaisip natin ang mga bagay na may tekstura. Sa pagguhit, kailangan bigyan ng pansin ang tekstura ng larawan o bagay upang mabigyan ito ng buhay. Sa pamamagitan nito, makikita kung ang sining ay may tekstura, kung ito ay magaspang tulad ng lupa at makinis tulad ng dagat kapag nasisinagan ng araw. Ang mga bagay sa paligid natin ay nagtataglay ng iba't ibang tekstura. Maaaring ito ay magaspang, malambot, at makinis na pwede nating gamitin sa paggawa ng iba't ibang disenyong panggilid o border design. Okay class, ngayon naman isasagawa natin ang disenyong panggilid o border design. Ito naman ang mga kagamitan na gagamitin natin sa paggawa ng border design. Una ay ang Oslo paper, cardboard, botones, hair clip, barbecue sticks, barya ng iba't ibang halaga, mga dahon na may iba't ibang hugis at tekstura, acrylic paint, paintbrush, gunting, dyaryo, at lumang plastik. Ito naman ang mga hakbang sa paggawa. Una, pumili ng mga dahon na may iba't ibang laki at tekstura. Pangalawa, ayusin ang mga napiling dahon. Ang disenyong gagawin ay maaaring katulad ng mga disenyo sa inyong paligid o komunidad. Iayos ang mga ito sa ibabaw ng mesang paggagawaan. Pangatlo, kulayan ang mga dahon ng acrylic paint. Kulayan lamang ang bahagi ng dahon na may tekstura para lumitaw ang disenyo. Pang-apat, ayusin ang mga dahon sa gilid ng Oslo paper. Pagkatapos maihanay ang mga dahon, maaari na ipatong ang Oslo paper sa mga nakaayos na dahon sa ilalim nito. Panglima,
Idiin ng maigi ang kamay sa ibabaw ng Oslo paper para bumakat ang tekstura nito na nasa ilalim. Pang-anim, alisin ng maraha ng Oslo paper at ang mga dahon na nasa ilalim nito. Pang-pito, patuyuin ang papel na may disenyong panggilid o border design. lamang mga bata. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!